So as promised mga master, dito po pa rin tayo sa Manual of Regulation for Banks. Ito po ay galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede po ninyo itong ma-download galing po sa kanilang website. And sa episode na ito, pag-usapan po natin kung magkano ang interest rate na gagamitin kung wala pong naging agreement ninyo, walang stipulation. So section 305.1 or 305.1, no, yung nabanggit natin kanina sa previous episode na wala pong hindi subject to regulatory ceiling, yun po ay section 305. Ito po ay part ng section na yun, section 305.1, rate of interest in the absence of stipulation. So wala pong naging agreement ninyo, wala pong pinirmahan kung magkano yung interest rate. The rate of interest for the loan or forbearance of any money, goods or credits, and the rate allowed in judgments in the absence of expressed contract as to such rate of interest shall be 6% per annum. So yun po, no, 6% per annum kung walang naging agreement, na wala pong kontrata sa interest rate ng inyo pong inutang mula sa isa pong lender. So ito daw po is amended by circular number 799. So ito po nakikita ninyo, BSP circular number 799 series of 2013. So medyo maliit po yung mga nakasulat, pwede po ninyo itong ma-download, and ifo-focus po natin yung isang portion ng circular na ito, no, na kung saan binanggit po talaga yung 6%. So again, BSP circular number 799 series of 2013. Pwede nyo po ito ma-search kahit po sa kahit saan. Tapos ma-download po ninyo para mabasa ninyo. So section 1 na nasabi pong circular, the rate of interest for the loan or forbearance of any money, goods or credits, and the rate allowed in judgments in the absence of an express contract as to such rate of interest shall be 6% per annum. No, so yun nga, 6% per annum kung walang express contract. Wala pong sinabi kung magkano yung interest. Pero kung mayroon pong sinabi, edi yung napag-agrihan ninyo, yun po yung interest ng loan. Section 2, in view of the above, subsection 305.1, doon po sa binasa natin kanina, no, of the Manual of Regulation for Banks, and sections, ito rin, 4305, Q.1 and others of the Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions are hereby amended accordingly. So yun na nga, kapag hindi expressed sa isang kontrata o isang loan disclosure o isang papel, no, kung magkano yung interest rate ng isang inutang na pera from a bank or from a non-bank financial institution, ang magyayari niyan 6% per annum yung magiging interest ng nasabing loan. Pero doon sa section 305 kanina sa previous episode, kapag mayroon pong agreed interest rate, ay sinasabi na hindi subject to regulatory ceiling. So kung ano po yung naagrihan ninyo, ay yun po yung magiging interest ng utang. Pero kung walang naging agreement, wala na pagkasunduan in the first place, so ito pong 6% per annum ang masusunod. So usong-uso kasi yung mga pautang ngayon no? So dapat aware tayo sa ganito. If ever po na hindi naman po binanggit, so yung applicable doon po sa pag-compute ay dapat hindi po lalagpas sa 6% per annum. Ngayon, kung binanggit naman, inform tayo na ganito yung interest, then yun po ang masusunod. So, if ever meron po kayong other ideas tungkol po sa isyong ito, ay pwede naman po kayong magkomento para mas mapawiden po natin yung ating pong kaalaman. And let's share some information para tayo pong lahat ay mag-learn and mag-grow. Especially dito po sa issue ng finances and sa issue ng pangungutang, especially po kapag yung atin mismong ATM card kung saan pumapasok ang ating sweldo at benepisyo ang nakasangla doon sa bangko man o kaya ay non-bank financial institutions o kaya ay mga pribadong individual.